Paano mo inihahanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon? Mapagpalang araw ng Martes, ginigiliw kong kapanalig, ika-24 ngayon ng Oktubre. Ginugunitan natin si San Antonio Maria Claret na isang obispo. Siya ang tagapagatag ng Claretian Fathers and Brothers. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating laging makapaghandang makapiling ang Diyos anumang oras siya dumating sa ating buhay. Dahil ang buhay natin sa mundo, walang undo o redo. Kapag tinawag na tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya, wala nang palugit pa na ibibigay. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pagninilay ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maghintay kayong bihis at handang maglingkod na may nakasinding mga lampara. Maging tulad kayo ng mga taong naghihintay sa kanilang Panginoon. Pauwi siya mula sa kasalan at agad nilang mabubuksan ang pinto pagdating niya at pagkatok. Mapalad ang mga lingkod na iyon na matatagpo ang naghihintay sa Panginoon pagdating niya. Maniwala kayo sa akin. Isusuot niya ang damit pantrabaho at pauupuin sila sa hapag at isa-isa silang pagsisilbihan. Dumating man siya sa hating gabi o madaling araw at matagpuan niya silang ganito, mapalad ang mga iyon. Be prepared! Siyempre, listo. Laging handa. Ito ang motto ng Boy Scout. Ito ang bilin ni Robert Baden-Powell na tagapagtadag ng Boy Scouts. Kanyang isinulat na dapat maging laging handa sa katawan at isipan para magawang mabuti ang mga tungkulin. Parang ganito din ang mensahe ng naririnig natin ngayon sa mabuting balita na tungkol sa pagkilos, pagiging handa at kahandaan para sa anumang agarang aksyon. Sinasabi nito sa atin na dumarating ang Diyos sa pinakahindi inaasahang panahon ng ating buhay. Kaya hinihikaya tayong maging mas mapagmasid sa ating kapaligiran. Bagamat nakakaalarma ang mensahe ng mabuting balita, lalo na para sa mga taong hindi magawa ng maayos ang kanilang mga trabaho bilang isang lingkod ng Diyos. Mga kapanalig, ang paghahanda mismo ay hindi dapat maging dahilan upang matakot tayo sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa halip, tanggapin natin ito bilang ating pagganyak na gawin ang pinakamahusay ayon sa mensahe ng Diyos. At pagdating ng araw na iyon, ipagdarasal natin ang kahandaan ng lahat na sumagot at maging lingkod ng Diyos kapag tinawag na tayo. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang original na intention ni Baden-Powell sa motto na laging handa ay para lamang sa survival ng mga scouts. Pero naihanda rin sila nito na harapin ang anumang iniaalok na hamon ng kanilang buhay. Nawa, tayong lahat ay maging laging handa sa anumang nais sa atin ng Panginoong Diyos. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang pagdarasal ng Santo Rosario'y ating ugaliin upang misteryo ng buhay ng Panginoong Hesukristo'y mapagnilayan natin.